Diba? Diba? We're not here to be play safe, to be chillin, na parang something will lang happen. Yan. Yes, totoo yan, Javier. True. Kung magalit kayo, edi okay, fine. Diba? Yan. Pero salita guys, sa salita. Yan. Ito yung sa Jerusalem. Diba? Check out guys. Magalit ang magalit, totoo naman. True! Diba? Pag nag-reason, kung totoo naman, ba't ka magagalit? Kung ayaw mo mapansin, edi magtrabaho ka na maayos. Yun lang yun. Yan. Simple as that. If you don't like being called out to other content creators, or by someone who's good in FNC, Ito. be relevant. Maribar. Be Maribar. Yun. Be something that you deserve here. Simot nito ngayon. Ngayon. True. Okay lang yan sa beer. Kahit yun nagsabi niyan, kahit lumapit siya sa akin para magpatulong. Di ba? Weirdo. Sana. Tapos may kasamang init na mailo. Ang sarap. Di ba? Meron pa akong 4 minutes. Dito lang ako. Di ako, mima ko. Mima Denise. Di ba? Meron pa akong 2. Ate Shane. Ang init. True. Kahit naglamig-lamig dito. Di ba? Bakit? Lamig Denise. Cake lang. Talaga. Ganon. Kasi sino daw content creator, di ba? Yan, cake lang. Di ba? Yun yung sinasabi sa'yo. Kaya di ako nagsabi. Tinignan ako. Di ba? Yes, matamaan. Matamaan. Ang matamaan. Corrected by True Masur. Di ba? O sige. Hindi mo. Go na guys! Kaya sabi ko sa inyo, maganda ang ating topic. Tapos abangan niyo yung mga nakaupo di Tez. Ganun. Ayaw maniwala eh. Diba? Abangan niyo ang mga people. Kung sino ang nasa revelation. Ganun. At abangan kung sino ang kanilang nasa sasabihin. Oh, something spicy noodles is in the mansion. Diba? True. Totoo. Mag-check out kayo sa akin. Habang nagkakaroon tayo ng spicy topic for this Tuesday revelation, check out kayo sa akin. Diba? Diba? Goliath versus Bullet United. May masol! Diba? Diba? Woo! Or pa 2 minutes. Hindi ka daw consistent tayo. Sige na nga, hindi ako consistent na sa top eh. Diba? Hindi ako consistent sa green. Tama yan, tama yan. Kaya pala, minsan, yung... Ay, nako. Hindi natin yung pwedeng pagpukosan kasi hindi yung topic eh. Dapat kung ano ng topic sa revelation yun. Ang hirap nyo kasi kalaban sa one. Lahat naman, mami, mahirap talaga kasi sino bang mapipetex-petex kung pag-uusapan nyo ang premyo 1 milyon? Di ba? I mean, ba't ka magiging petex kung alam mo yung kapalit pag kinall out mo this season is parang more than what you do pa. Di ba? Tsaka, Diyos ko, hindi consistent red sa card. Maging red. Go guys, magtago kayo sa dam. Hindi mo pwede i-divide yun, usually. Hindi mo yun i-divide. Ayan! Wala na! Tapos na ako! Tapos na ako! Diba? Siya kaya consistent. Diba? Nag-live sa ako kaya nakita lang yung buksan mo yun doon. Bitin dapat kapag to. Tapos wala pang kapalit. Hindi na dito na yung kapalit ko. Pero kasi nag-live sa inyo kaya nandito. Dito ka na lang. So, dito na. Sige, open naman natin. Kasi ano ko yung live selling eh. So, kaya... Oo, kaya nandiyan ako nakapwesto. So guys, sino naman? Ayan, yung kapalit ko. Ooh! Spicy! Hello. Good morning. Ayan, galit tayo. Hindi pala guys, no? Relax lang. Tap! The screen. Share nyo yung ano. Bili na kayo. Patingin nga ng topic. Kasi ayusin mo yung papauwin mo. Ayusin natin ito. Kung bibigyan ka ng power sa mansyon na magtanggal ng isang content creator, sino ang pipiliin mo at bakit? Shine like a villain! Uy! Andyan! Pero kadapakit lang dyan. Grabe naman tayo guys. No? Makagawa na tayo ng content guys. Kaya sa mga ano, stock nyo lang ako. May... Yun na kayo. Ano to? Ayun! Let's go! Energetic tayo sa Soviet. Soviet Orange! Tingnan nyo. Dapat ito rin sa rin. Yun yung topic natin for today. Kung bibigyan ako ng power sa mansyon na matanggal yung isang sisi. Dapat lahat ng sisi matatanggal dahil ano, para manalo ko na yung isang 1 million! 1 million! Isa lang ba dapat yung power? Isa lang, no? Dapat, 23. Para ako na lang may isa, matiratang sa ko na yung mag-reclaim ng 1 million, no? Di ba pwede yun? Kaya yun, guys. Isa lang dapat, kaya let's go, pipili na tayo. Guys, share the live ng Ilang tinitake ng Soviet answer. Guys, kapag nag-Soviet kayo, isa lang yung i-take nyo, ha? Huwag nyo akong gayahin na 10 Soviet yung tinitake ko everyday. Ayun!
Di ba pwede lahat? 23 ang tanggal. So, 23 yan. Wala ko na lang yung matara. Champion agad. Ayun, magsa-start tayo ng ano natin guys at exactly 11:20. So, pipili tayo ng CC. Yung sino. Sa laki. Ayun, ulitin ko po yung tanong kung bibigyan ka ng power sa mansion na magtatagal lang isang CC, sinong bibili mo at bakit? Ito guys, isang CC. Wala pa ding improvement. No, we're not perfect guys, we're not perfect. We all have, flaws din. Kaya, hindi ako nag-judge, pero parang gano'n na din. Thank you so much, Jimmy. Pero yun nga guys, no? Sobrang kailangan, it's a reality show, then we need to be real. It's called reality show guys, so maging pagtutok tayo. Ito tayo sa sabi. Asa yung lang. Nakatutok na ang lahat nila mga nasa comment section. Hello, my channel. Yes. Thank you so much for buying. Yun guys, no? Kasi ito. I have it. Wanna be alone. Ang ganda ng music ni Fred. When buying. Yun guys, ang pipiliin kong content creator. Kasi So much. nakikita ko din na parang Thank you so much for buying that screen guys. Lumalayo na din siya. Share the live guys. parang lumalayo na talaga siya. Feel ko lang. Share the live guys. From these few weeks, parang layo na siya sa content creator. Like, hindi na siya sumasabay talaga. Tapos screen share the live guys. Tapos screen share the live. Parang nagbabago. May nagbabago. Screen share the live guys. Tapos screen No? tap. Parang may nagbabago. Uy, Mima! Hello, Mima! No? May pagbabago sa kanya, tapos... Tapos screen share the live guys. Tapos screen ito na guys oh. Ang bagay mo. Nagiginig ka pala. Kala ko nagla-live selling ka. Sila kung ikaw sa kabilang tenga ko sa'yo. Ayan guys, no? Ang pipiliin ko na if I have the power to send one of the content creator. Si Ara guys. Si Ara. Oo, si Ara. Kasi parang lumalayo niya na talaga siya sa mga content creator. Why? At parang like hindi siya attentive, like parang hindi niya talaga priority. May mga may mga discussion, gano'n. 30 minutes, 30. May mga challenges. Di namin alam. Like, para siyang walang pakay. Yun nga, parang nag-staycation lang siya, nagbabakasyon. Thank you so much. Alam ko naman na may pinagdadaanan si Ara, pero dapat marunong tayo. Yun nga guys, we need to be professional. May trabaho eh. Kailangan magtrabaho din tayo. Dapat hindi sabay na dapat marunong tayong mag-adjust din. We need to adjust also, no? Kailangan talaga mag-adjust guys, kahit may problema tayo. Hindi lang isang content creator may problema dito. Lahat ng content creator may problema talaga. May problema sa labas, kami may problema sa labas, ganun. Lahat. Shoutout kay Mitch. Talaga, like, sobrang, hindi ko lang siya naramdaman. Hindi ko lang feel naramdaman siya. Kasi, nakikipag-ulab naman siya sa mga content creator, pero, yung may mga challenges, Dapat. Siguro dapat. tinatawag pa siya, ganun. Kasi, Like, late siya, ganun. Parang, dapat tayo is, talaga, like, we need to be professional din. No? Yun guys, si Ara yung ko. If I have the power, to to. Pero, pa din, no? May problema lahat guys, we need to adjust. We need to adapt also guys, no? Adapt din tayo. Lahat ng CC dito may pinagdadaanan. May problema lahat ng CC talaga, totoo. May pinagdadaanan. Baby boy sa TikTok, baby boy. Pero kailangan natin mag-adjust. Ilang weeks na tayo guys, 1 month na. Alam ko sa sarili ko, hindi din ako ganun pero but I was trying my best guys, no? As long as I try my best. Na-try ko yung best ko na makakita sa iba na may ako. May nag-grow at nakikihalubilo sa ibang CC. Yun din yun guys. Need to be professional talaga. Marunong tayo mag-adapt, marunong tayo mag-adjust. Yun lang yun ang ko. Simple. Totoo guys, totoo. Hindi ako na because it's guys, reality show. Dapat marunong tayo makisabay sa iba. Marunong tayo halubilo sa iba, no? Marunong naman siya, pero ayun nga, mas nakafocus siya sa problema niya sa labas. Na nakakalimutan niya siguro na maging gano'n. Gumagawa naman siya ng deliverables, pero yung being attentive, yung ilang ilang strike na siya na nakikita pag may discussion, nagsa-cellphone siya.
Natatawagan siya na, Ara, put your phones down. So ganun. Like, you need to be, ano talaga guys. Photo side, friend, how to go. We also need to respect na kung sino yung magsasalita, katulad ni Kuya Ryan, magsasalita sa Kuya Ryan. Dapat tayo makikinig din. Ayun guys, no? Ayun ang ano ko, yun. Kailangan talaga. Sa mga maliliit na bagay, kailangan talaga yun. Kasi it shows respect din. Pag nagagawa mo yun ng tama, it shows respect. So, may correct advice. Yun guys, no, si Ara. So, yun yung topic natin. If I have the power. May masentong yung isa, si Ara. Pero Ara, may pinagdadaanan si Ara guys, pero lahat ng sisi dito. Kaya ako pinapaulit-ulit kasi lahat ng sisi may pinagdadaanan. Si Lucas may pinagdadaanan. Kaming lahat dito. Hindi lang showy yung iba na may pinagdadaanan sila. No, hindi lang showy. Yung iba nga mas talaga yung problema nila mas malala pero hindi yun yung makikita sa sa nila, sa personality nila. Hindi nila pinapakita. Nakakatawa lang, ganun. Grabe guys, may nakikilala ko. Hindi ako, pero may nakikilala ko. Sobrang sad ng story na. Pero nakakawa talaga ako, pero hindi mo makikita sa personality niya na sad siya, wala siyang problema, ganun. Kaya yun guys, no? At like, saludo ako sa kanya kasi galing niya magtago ng problema niya. Tapos nakikipag-alubilo siya, matawa, ganun, grabe. Iba din yung yung aura niya. Mas malala pa yung problema. I feel, siya yung pinaka-problematic pero sobrang masayahin na tao. Thank you so much. Ayun, no? Sino ba kasunod ko? Nasaan na ba? Si Nika, nasaan ka na Nika? Taas ka na. Yun guys, no, yung topic natin is, ayun. I have the power to, send off isa. Sana lahat masentong ko para ako yung mananalo. Sayang, isa lang. Kaya yun, sino kasunod mo? Si Nika Rivero, isang new CC na pumalit kay Julie. Si Nika Rivero guys. Kaya tayo natin, maraming ganyan kaya always, totoo, Mema! Totoo! That's true talaga guys, no? Maraming tumatawa, parang walang problema. Uy, Daddy Lorna, what's up? Nandito yung si Sa pamilya ko lang. Saan ka, te? May 2 minutes pa ako. Ayun guys, no? Sobrang ito? Yes lang. Ayan, 1 minute na lang guys. Ara, ayun guys, si Ara. Sabi ni Ara, simula ngayon, huwag na kayo magpapapicture sa akin. Oo nga, totoo guys, nagpapapicture ako kay Ara. Sobrang ganda ng camera ni Ara guys. Yung gusto nga puro baso. Natawa. Pero talaga guys, no? May pinagdadaan si Ara. Ha? Siguro nahihirapan talaga siya. Si Ara, hindi ko lang. Nakikita naman namin nahihirapan siya. Saan? Matawa na, gaya. Nika! Dito na. Guys, yung susunod natin ay si Nika Rivero. Isang Something spicy on it! 21 years old from. Guys, thank you so much and that's it. Peace out. Hanggang 25. Hi guys. Dudoy. Push Dudoy, thank you so much. Kape Dudoy. Si ganda. Salamat din. Bakit? Pero let's go Bato. So yun guys, may hula ba kayo kung sino isa-send mo? Iwan na sila. Namiss ko mag-revelation! Namiss ko. Happy birthday naman siya ni Kaya. May hula ba kayo kung sino isa-send mo? Si Lorna, pwede yung baka naman, di ba? Feel ko nga nag-send ko din sila. Ala. Ewan na. Naluwa mo yung sana ako. Ano ba yan? Wala man lang kayong hula kung sinong isa-send home ko. Yung maayos. Yung feel yung ikaw na send home. Yes, ang sarap! Ang sarap! Ano si Goldie? Si Thank Tien? you so much, thank you. Sa mga yung suda, thank you. Pwede. Isa-send home ko po si Mitch. Yung teammates ako. Kaya nga medyo, ano lang tayo? Doon lang muna. Huwag muna natin pag-ibig. Bibitihin ko muna kayo. Tingin. Wala yung basin yellow ko eh. Wala. Wala. Sino kaya? Wala kayong hula. Ang hihina namin naman ng hula. Kasama niyo kami sa puso. Oo, pero actually, ngayon hindi na ako natutulog eh. Ako na guys. Na-adjust ko na kasi yung schedule Di pa ako ko. kain. Dati kasi hindi ako sanay mag-uyat ganun. Di pa ako kain. Ano ba yan? Puro si Lorna ang pinapasentong niya sa akin. After that, wala na. Let's see the room. Okay lang. Nung season 6, mabait-bait ako eh. Ako nagsalita. Pero, Mabait ako sa'yo. minsan sabi ko hindi. Kulit na ito!
Let's go! Ano? Alam, dito si Kudzolo, pinasok nila ako. 2 days pa lang ako sa FNC. Pinasok nila ako dito. Ikaw din. Magpakataan ka rin. Kala ko nga din si Gio kasi ngayon binabanggit ng FNC noon. Gimikero daw, ganda ganyan. Saya akala ko si Gio. Tapos binanggit ako. Hala. Nakakawalang gana pag nagbago ka, bawal. Ay wow, Lorna. Bawal din. Sige na nga, para sa'yo na lang. Nandito ako sa season 8 para sa'yo. Sige. Kaya nga eh. Oo na. Kaya nagbago ko bawal. Sabi niya, wala kayong hula. Pag na-listen out lang. Hindi niya pa nababanggit yung ano. Di ko Yung para sa aking cellphone. Wala eh. 4 minutes pa lang. Ha? Siyempre, gumawa. Wala. Bols eh. Ikaw kaya dito, te. Palit tayo. Subutin kita niya sa kwarto. Asa yung ganda lang din. Asa yung ganda. Di ba? Pag itong revelation, binuhat ko papunta dyan sa kwarto. Tignan mo. Ha? Paano ka sabay-sabay? Yan naman lang unang yan. Sa personality. Sa type lang siya Yung nakakaisip. sabi nun, si So, magta-type. si Em. Ito, mas masarap nakuha yung mga pangalan. Ganun siya. Mas sige. Isa na si Eka pumasok. Tapos pinipilit ko nga si Eka pumasok, guys. Pero anyways, wala. Revelation 2, dichismisan! Ayun. Wait lang. Pinapaano ko pa nga kayo eh. Wala kasi kayong mahulaan. Hindi. Hindi nyo mahulaan kung sino yung isa send ko. Thank you so much, Candy. Tapos nagtatanong ako sa inyo kung sino para sa inyo, sinong karapat-dapat na ma-send ko. Bago ka kasi gusto. Ginagawa Clue? Bakit yung performance niya nung Weekend Spotlight? Yan kasi. Bakit performance niya nung Weekend Spotlight? Basta yun. Bakit? Ano na? Gagawin mo na. Gagawin mo yung gagawin ko. Yun na. Gagawin mo na yung gagawin ko. May nakita ng pangalan. May nakita ng pangalan. Since 4 Wala. na ako based ito sa safety. Yung, huwag mo ginaganyan yung main dancer namin. Ayun kaya. Ano umingiti dyan sa'yo na? Wala na, may nababasa na akong ano, correct. Sige na, sabihin na natin. So, itong CC na to na isa-send home ko, if I give a chance na ako yung mag-send home mismo. Itong CC na, alam, siya pala siya. Ay, Katrina Reyes. Siya itong CC na Gagawin mo na yung gagawin mo. So, ngayon, gagawa ko na lang. Gagawa ko low na. performance, mapa-report card, Ulit. Oo nga eh. presence. Oo. Lalo na nung nakita ko yung face-to-face agad, nakita ko kung paano siya mag-perform sa Weekend Spotlight. Hindi ko talaga bet. Para lang siyang... Ay, yung ito nang nagali. Pero yun. Para sa ano? Pinipigilan ko yung mga ako eh. Okay. Sige. Naging totoo na ako. King Power. Hindi ko talaga bet yung performance niya kasi parang nilalaro-laro niya lang na parang ito sige na nga ito na yung perform ko yan na yun. Parang sige. Gawin ako sa Ito na lang tapos paulit-ulitin ko na lang gano'n. Oo, di ba walang effort. Walang effort. Parang hindi mo na siya pinag-isipan ganito. Tapos parang Pwede yung bobo. Una na. hindi lang dahil doon, siguro dahil din sa attitudes na napapansin ko lately dahil nga karoon ko siya. After kasi ng After Dark yesterday is niluluto ko siya sa After Dark. Niluluto siya doon. Tapos pag angat namin, nag-run siya doon sa call. May nirun siyang call na nag-run siya doon. Sabi, bawal daw ganito. Sabi ganyan. Yan, pag umuwi daw ako, ganito. Bawal naman kasi may ganito. Bawal daw yan. Basta yun, galit na galit siya sa kakol niya. Nag-run siya doon sa kakol niya. Sabi ko, hala, Pwede. wala. Dito ako nakamute, puklo. Tapos, ayun, sabi ko, ay, parang ang pangat naman ng kinakalabasan ng ano. Kasi, yung After Dark naman kasi, para mag-grow tayo, para ma-call out tayo, ganito, ganyan. Tapos yung sa kanya, yung dating is parang hate siya ng tao dahil doon, ganyan. Which is, action niya naman yung gumagawa nun eh. Hindi naman yun yung dahil sa nakikita nilang mali ka, ganyan. At saka may napansin din ako sa kanya na, pag kina-compliment siya ng tao, Ay, Lars. ini-take niya yun as negative, na parang, ay, ang ano mo naman, ganyan. Tapos parang, Ay, Lars, thank you so much, Lars. ayaw nilang ganun. Parang, kina-compliment ka na nga lang nila, ayaw mo pa. So parang ang tingin ko is parang ang kitid ng utak niya or ang negative ng vibe, the whole vibe of her is negative. Na parang wala man lang positive na nangyayari. Kasi, alam mo yun, sige, wala ka na nga dito sa talent. Sige, tingnan naman natin sa attitude. Wala din. Guys. Ano na naman masasabi ng mga tao sa'yo? Tsaka ayoko ng ano,
okay naman siya as, kung kinausap mo siya, pero kulang din siya sa pakikipagkaibigan. Alam mo yung parang nakikipag-socialize talaga, ganito, ganyan. Tapos, parang kahapon, parang hindi ko pa siya nakitang mag-content with ibang kasama. Thank you so much, Lars. Kaya kumitan sana kita. Tapos, ano lang, Thank you so much, guys, ha. para sa akin kasi ayoko ng yung part na ayaw niya mag-take ng lesson from other content creators and sa After Dark. Which is yung After Dark naman kasi, trabaho naman nila yun para mag-call out ng mga tao. Kasi adapting natin, si Ara. Ayaw kong, alam mo yun, di niya kasi inaano eh. Parang sasabihin kang ganito para mabago mo. Pero ang tinitik niya kasi doon is, parang tama siya, tapos dapat mabago yung paningin niya sa akin nang wala akong ginagawa. Ganon. Yung parang, kasalanan ko bang sinusuportan ako ng boyfriend ko? Parang ganon. Which is, okay naman, sige, supportan mo, pero di mo matatawag na supporter yun eh. Tapos siguro, ayun, babago niya lang din sana na mag-accept ng mga mali and mga advice from other content creators. Kasi hindi naman dahil lagi namin siyang binubunot sa mga send home, ganito, is parang hindi namin siya pinagsasabihin sa personal. Siyempre, sasabihin naman namin yan, pero tinitake niya as negative. Even na compliment, sinitake niya as negative. Eh, ewan ko, bakit? Hindi na rin makalam ko lang. Ay, boss. Yung boses mo. Indirectly sa calculator. Ayun nga, hindi naman namin siya pinagtutulungan. Kasi pinagsasabihan din naman namin siya. And para maging better person siya, kasi nga, meron ding mga spot dito sa loob na gusto may pumasok, na gusto pumalit sa may mga hindi naman pala karapat-dapat. Kaya kung gusto niya magstay dito, kaya nga send home or go to send home. Kasi nga, di talaga namin siya nakikita as... Kasi gusto mong, syempre dito, competition sa 1M eh. So, mahirap pag ito, parang chill-chill na lang, ganito ganyan, parang wala lang. E di parang doon na lang tayo sa mga gustong pumasok na gustong lumaban sa 1M. Kaya nga kina-call out din siya. Hindi gusto namin siyang pagtulungan, gusto namin siyang iuwi. Siyempre wala naman kami gusto doon, pero dahil nga, para mag-grow siya as a person. Yun lang naman. Gusto ko lang mag-grow siya as, hindi dahil sa as content creator lang, hindi dahil as kasama lang siya or as a friend. Sa sarili niya din naman. Yun lang guys. Di ba? Wala, may 2 minutes pa ako eh. Si Kenji ako. Ano saan solid dito magsalita? Si Kenji po. So, bibigyan na lang ang end, sugar-coated. Pero mabait siya, guys. Mabait siya. Pero when it comes to work po, mahirap talaga. May masasabi lang din talaga yung mga tao sa loob. Tapos na si Kate. Wala tang si Kate eh. Meron bang si Kate? So, ayun guys. Yun lang. Ano ang masasabi? Trabaho lang to. Revelation po ito. Sorry. Okay lang. Ay! Work is work lang po. Sorry kung may masabi mo ako or ma-offend. Wait lang. Check ko yung revelation. Sige, pa. Okay na? Sakto na? 45 minutes. Guys, bye-bye. Ang next ko ay si Kenji. Slow. So what's up? Hello everyone, hello Talk Nation, hello, welcome po sa ating Talk Revelation dito sa Talk Daily. Ayun, hello sa inyong lahat guys. And yeah, ready na po akong i-reveal sa inyo kung sino man ang ipapauwi ko if I will be given a chance na magkaroon ng power, no? So ayun, so let's start na. So it's already day 27 and makikita naman talaga natin kung sino ang malalakas at kung sino yung mahihina, di ba? Alam ko naman na alam din ninyo yun at nakikita niyo yun everyday sa aming live. Ayun. So ang topic natin ngayon, kung bibigyan ka ng power sa mansyon na magtanggal ng isang sisi, sino ang pipiliin mo at bakit? Ayun. So for the specific question guys, kung bibigyan ako ng power na yun guys, bakit ko pa siya i-waste sa isa o sa dalawang sisi na alam naman natin na matatanggal talaga? So bakit ko pa i-waste yun? Kung ang pumasok tayo dito for the 1 million guys, and bakit ko pa i-waste ang power na ibibigay sa akin kung tatanggalin ko naman yung mga weakest? So doon tayo sa pinakamalakas na sa tingin ko. Ayun. So wala naman akong problema sa malalakas guys. Isa sila sa nagiging motivation namin to do better, to work harder dito sa loob ng mansion. Pero it's a power guys eh. Given na bibigyan ka ng power, so dapat i-go mo na yon. I-go mo na kung sino talaga yung para sa tingin mo na siya yung mas malaking chance na makakuha ng 1 million. So bakit ko pa i-waste yung power ko sa mga tao na alam ko naman na pang display lang dito sa mansion. Ayun. So Pang display. So pang display lang sa mansion. So bakit ko pa i-waste yung power ko para dun sa mga tao na pang display lang sa mansion? Parang something display lang for parang background lang sila ganun sa mga
mga nasa spotlight talaga na mas may chance na makakuha ng 1 million. Since I will be given the power guys, ito i-describe ko muna siya sa inyo. Ayun. So, pare-pareho ng sagot yung iba. Ay, pare-pareho sagot yung mga kanina, si Ara. Pero lilihis tayo doon and i-focus natin kung sino sa tingin natin yung pinakamalakas. Kasi power na yun eh, bakit ko pa i-weigh? So, i-describe ko siya. Well, first, wala akong problema sa kanya guys dito sa mansion. Mabait siya, marunong siyang makisama and pinapansin niya talaga ako and kinakausap din niya ako. Ayun. So, guess niyo muna, sino? Isa siya sa mga binotong ko, binote to send home ko last night. Ayun. Hindi. Hindi ka. Wala ka sa bottom. Wala ka sa bottom ko, Zyla. Okay, sino? Sino nga ba sa tingin nyo yung pinakamalakas dito? Ayun. Wala akong problema sa kanya guys dahil napakabait niya sa akin and yun guys. So, power na yun eh. Kung matatanggal siya dito, sino yung matitira? Di ba kami? Kaming mga naka-display lang dito sa mansion. So, yun guys. May new word ako na pala. So, sino yung mas malaking sa gifting? Di ba? Kasi, when it comes to 1 million guys, may basis talaga yun. And ang basis nun, kung sino talaga yung mas maraming nai-input, mas maraming nabibigay, mas... Ayun. So, ayun na nga guys. So, anong oras ko? Hanggang 12? Yeah. Ilan tagal ba? Grabe. Ayan, marami nang nagko-comment dito guys. Ayun. So, display pala. Oo, mga display lang kami dito sa mansion pero wag yung lang basta-basta kaming i-underestimate na display lang kami dito dahil 1 million yung pinaglalaban namin dito guys. Kahit para sa amin ngayon display lang kami. Hindi niyo pa alam na kami next, kami na yung nasa spotlight, kami na yung nasa top spot if matatanggal tong isisentong ko if magkakaroon ako ng power. Ayun. So si Mama Carla wala ka sa ticket. Ayun guys, so yan guys, so napakabait niya sa akin guys and isa din to sa mga nagbagsak sa akin during weekend spotlight. Ayun. And sobrang na-appreciate ko talaga siya and wala kaming problema so far dito sa mansion dahil sa tingin ko mabait siya sa akin and yun, parang every time na nagkakaharap kami like smiling face lang siya sa akin. Ayun. So kung bibigyan ako ng power to send home agad-agad what if magkaroon ng ganun dito sa mansion na sino yung top 1 magkakaroon ng power to send home agad-agad? Yun. Siguro isesend home ko si Ace. Kasi alam naman natin guys, kitang-kita niyo naman, di ba? And alam ng mga viewers ngayon kung gaano kalakas si Ace at ano pa yung kaya niyang ibubuga on the next upcoming challenges. And siya talaga yung isa sa mga pinakamalakas na nakikita ko na mas malaki yung chance na makakuha ng 1 million. Bakit ko pa i-waste yung chance na yun na bibigyan ako ng power? Natanggalin siya para naman konti na lang yung matira dito and maglalaban-laban for 1 million. Hindi na kami mag-iisip na si Ace mananalo dito kasi marami tong spender. Si Ace mananalo dito dahil babagsakan to, so suportahan to ng mga tao. Yun, mawawala na sa mindset namin kasi parang kami dito, yung ibang mga sisi dito natatakot, kinakabahan kasi nawawala ng pag-asa kasi nakikita nila siya lang din naman yung top 1 always eh. Siya naman yung nakikita, mga returnees yung mga nasa top spot. O, kita yung last week, sinong top 1. Diba? Hindi natin ma-predict yung mga challenges dito. Ayun guys, so ako naman, kahit na talagang intimidating talaga yung mga returnee dito, kahit na ganun sila, yan yung naging motivation ko to work harder at para i-work out ko last week yung sa challenge namin ng MW Cash na mag-top 1 ako. Ayun, para mas mapakita ko yung sarili ko as representation for all the new content creators dito sa loob ng mansion na wake up guys, lumaban tayo. Yun, hindi tayo basta-basta lang display dito yung mga new CC, hindi lang basta-basta display dito sa mansion. Dapat lumaban din tayo na magkaroon tayo ng spotlight recognition kasi biggest achievement yun sa atin. Kahit na hindi man tayo aabot sa dulo guys, at least dun sa moment na yun, nakakita natin na tayo yung the best. Ayun. So, yan guys. Yun, wala talaga akong maisip na another wordings kasi like, mahirap sa akin mag-construct ng more on Tagalog. Kasi I am from Cebu guys and Bisaya ako. Yan yung medyo nahihirapan akong ipahayag sa inyo guys kung ano yung exact word at tamang gamitin. So, sorry man kung may na-offend ako sa word na display, pero I think this is what you call a revelation dito sa Talk Daily. Trabaho lang naman to eh. And pinapakita namin dito kung ano talaga sa amin, yun, nahihirapan ka sa kalisod. Tama yun, I agree with you, nahihirapan ako dito sa, this is our own perspective, our own opinion, our own, hindi naman ito din yung pagbabasihan na kapag ito yung sinabi namin, yun din yung magiging result. Ayun. It's our own opinion din guys. And parang din ma-wake up call sa mga UCC na parang medyo naan-motivate. Yun, walang
energy to pursue, to fight ba? Nawawala ng fighting spirit, ayun. Nawawala ng fighting spirit. So, this is a wake-up call guys na hindi na tayo basta-basta dito mga background lang, mga background lang dito sa Mansion. Sige, hindi ko na gagamitin yung display kasi para sa inyo nakaka-offend pala yun. Ayun. So ano ba yung magandang term dyan? Pero yun, what it is. Kung ano yung nasabi ko guys, yun na yun. Hindi ko na yun mamabawi. And kung meron mga na-offend, sige go, napaka-sensitive nyo. So, ito naman sasabi ko sa mga viewers, huwag niyong i-compare yung season 8 sa past season. Ayun, huwag niyong i-compare sa last season guys kasi alam niyo, yung napanood ko lang ng season is season 7 lang. Season 2 at medyo konti sa season 4. Ayun, yan lang yung mga napanood ko guys and alam niyo, it's a new season, new challenges, and a new twists, new challengers, new content creators, at meron ding mga returnees na nagka-fight din dito sa loob for the 1 million. Bakit naman sila babalik dito kung wala lang for the show lang? Nandito kami lahat dito for not for the exposure, which is given naman yun na magkakaroon kami ng exposure dito. Pero nandito kami guys for the 1 million. And magkaiba yan sa past season kasi wala namang yung perang pinaglalabanan doon eh. And the pressure is on talaga sa season 7, season 8 dahil 1 million na yung pinag-uusapan. And alam niyo guys, sa 1 million na yun, meron kaming reason bakit gusto namin i-fight yun because lahat kami may mga reason na which is valid naman para makatulong, para makapatayo ng negosyo and whatsoever for our future, to secure our future. And kung mananalo man kami ng 1 million guys, kung sino man yung mananalo ng 1 million, let's be wise din kung paano natin gagamitin yung money na yun. Ayun. So, mas grabe yung live selling. Napaka-importante talaga din yung live selling because that's our brand sponsors guys and we should value those sponsors na pumapasok sa atin dito dahil sila yung isa sa mga nagbibigay ng buhay dito sa show. Kung wala yung mga sponsors natin, walang show. Ayun guys, so let's be thankful and let's work out on our branding post. Hindi na siya deliverables, ayun, branded post na. Let's work out on that para naman mas mapakita natin yung appreciation towards them na hindi lang tayo nakaharap lang sa live, more on quantity, bigyan din natin ng quality yung ginagawa natin. Para naman ma-appreciate tayo, mas mapalmahal tayo. Like, kung hindi mo man naabot yung 1 million, pero ginalingan mo naman sa paggawa dito sa loob ng mansion. Do you think may magko-contact pa rin sa'yo? Di ba? May magko-contact sa'yo dahil nakikita nila na ginagawa mo yung tama dito sa loob ng mansion. Yun, and ako guys, meron na rin ako mga brands din na work din sa outside and ganun talaga yung ginagawa ko to them na i-trust nila kasi alam mo guys, nakakataba yun sa feeling natin na ina-appreciate yung work natin ng mga brands, no? Na wow, ang galing-galing mo, ganun. So, yun na nga guys. So, sa akin dito, actually I admit na mahina talaga ako sa gifting. Wala akong spender, wala akong enough fandom dito. Yun, sadyang for my family, I'm really so proud with my family na full supportive talaga sila sa akin guys. At nagpapasalamat ako kahit na medyo nahihirapan tayo, ayun, ginigive pa rin yung best natin. At kahit na hindi man tayo nakakuha ng mga highlights sa mga episode, pinagbubutihan pa rin natin. And let's be honest guys, and ako medyo nasasabi din ako na medyo wala talaga akong highlights sa mga past episodes or hindi ko talaga masasabi na meron talaga akong enough highlight para malaman niyo na nandito ako sa loob ng mansion na please, supportahan niyo din ako. Kaya nga, ginagawa ko yung best ko sa Weekend Spotlight para doon ko mabigay sa inyo at mapakita sa inyo na nandito pala si Kenji. Nandito yung todo performance. Ayun. So, yan yung binibigay ko sa inyo guys. Para in every Weekend Spotlight, meron kayong matatandaan sa akin. Ano yung natatandaan nyo sa first Weekend Spotlight natin? Di ba? Yung pagganun-ganun ko. So, sa second Weekend Spotlight, yung pagsisin-sisin natin. And the next, sa magento natin. Ayun. So, ganun. Iniisip ko talaga kung ano yung mabibigay ko sa inyo guys na matatandaan nyo ako. Tatatak ako sa isipan nyo para masuportahan ninyo ako. Ayun guys. And to all viewers here, alam ko meron kayong sinusuportahan dito. And sana supportahan nyo din ako. Ayun, thank you so much po. And next po, na magre-reveal sa inyo ay ang ating main dancer, J-Lo. Ayun. Pero totoo yun, Kenji. It's good na parang we're doing something like that. Hi everyone, ayan. Oh my god, ganun pala yung tsura ko dito sa cam. PMC pala ako guys, I'm so sorry. So, hindi ako so sorry kasi attitude ako. Hindi, joke lang. Ayan guys, hello. 2 points po pala kay J-Rob. Ayan, hello, magandang tanghali sa inyong lahat. So, ulitin ko na sa mga bagong pasok dyan. Ang topic natin today, kung meron tayong power na magpaalis o mag-send home sa isa sa mga CC, sino yun? Unang round, J-Rob. Ayan, naka-filter po ba? Ewan ko. Ayan. First of all, gusto ko muna gamitin tong time ko since mahaba ka naman, 15 minutes and isang content creator lang naman yung pwede kong banggitin. May mga nakikita kasi ako sa comment section kanina na about sa comment sa akin dun sa naging attitude ko sa live. Doon pala guys, pwede ko naman gamitin, di ba? Power naman din kasi nandito ako. Mamaya magdadrop din tayo kung sino yung gusto kong ipasend home. Pero, so gagamitin ko yung power ko talaga this time.
Topic muna, ayun, yun nga po yung topic natin is, sige, yun doon muna tayo mag-focus, then after that, doon na tayo mag-shift dun sa, hindi naman siguro kasalanan ng sisi kung malakas si spender niya. Tama naman guys, kasi lahat naman ng nagsusupport sa amin dito is from the fans, di ba? So hindi natin makokontrol kung gusto nila magbagsak ng malaki. Pero at the same time guys, ayun nga, binigyan kami ngayon ng power kung sino na gusto namin i-bottom at gusto namin i-send home. Which is syempre, totoo naman, mahirap kalaban yung mga malalakas na, di ba? Tama, di ba? Say yes, amen. Corrected by. Ayan. Si Mami Dinis talaga yun, no? Siguro, bago ko sabihin kung sino yung gusto ko i-send home, marami rin ako binotom kagabi. And iba-iba yun guys. Iba nakadepende sa personality kung paano ko sila nakasama. And iba naman naka-based sa performance nila dito sa House of Collab. Threat sa ibang sisi yung malakas si spender. Don't take it as negative. Yes, totoo naman. Totoo yan guys. Syempre, yung mga pumasok dito mga content creators kasi hindi pantay-pantay ng followings, hindi pantay-pantay ng supporters. May iba talaga dito na malalakas. And syempre, ngayon nagkaroon kami ng power na hindi naman gagaling sa management or sa dito sa performance lang yung nalagay sa bottom list. Kumbaga binigyan kami ng power kung sino gusto namin paalisin guys or malagay sa bottom list. Syempre, di ba? Pwede kasi mangyari dito sa bottom na to puro na lang yung mababa sa performance. What if yung iba dito nahirapan kami makasundo pa? Ayan, di ba? So, ayun, thank you dahil may ganun ng part. Ayan, bottom mo ikaw, Jero, malakas. Hindi ko masabing malakas ako kasi kung nakikita nyo naman, paikot-ikot yung yung position ko, yung top ko, minsan hindi ako nasa top, minsan nasa gitna, minsan nasa dulo pa nga ako guys di ba? And lahat kami dito may kanya-kanyang strength. Diba? So, buti na lang yung challenges namin, ipaikot-ikot din, hindi lang naka-base sa isang sa gifts, hindi lang. Last time, nag-base sa performance kung paano namin gagawin yung yung damit, di ba? So, ayun. Kaya naghalo-halo rin. Minsan sa daily challenge din. For example, yung physical activities. So, iba-iba talaga. Pero, ayan. May power ako ngayon. Pero hindi natin alam kung masisend home siya, guys. Nasa sa inyo pa rin yan. Kung ibobote nyo siya sa save or ibobote natin siya as set home. Okay? Ito na nga. Bakit sayangin ng power ko? Di ba? Bakit sasayangin ng power kung bibigyan ka ng Power Ranger? Totoo yan. Huwag natin sayangin ng power na ibibigay sa atin ngayon. So, etong content creator na to na kung bibigyan ako ng power para i-send home or i-send home siya. Siguro, masasabi ko, magbe-base ako dito. Kung mag-base kayo sa malakas, di na kailangan ng report ko. Hindi ako nagbe-base sa report. Magbe-base ako overall guys. Okay? Overall, pakinggan nyo to guys ha. Magbe-base ako overall dito sa sabihin ko na to. Okay? Hindi lang siya sa report card, hindi lang siya sa pakikisama dito, hindi lang siya sa yung tatlong yun. Okay? So, gusto nyo na ba malaman? Kasi tumatagal na Alam ko yung mga tao dito, naiinip na. Ano naman nila J-Rob, andito Oo nga, kailangan maging maingat ako. Mama Carla, hello po. Drop muna bago splook. Ayan, sige. Na-drop ko muna yung pangalan. Tama ba Mama Carla? Kasi ayoko matikit pag hindi ko dinap yung pangalan. Baka tikit ako yung Mama Carla. Huwag niyo sabihin kay Lorna na nagkamali yung spender na magbagsak ng spotlight kaya nag-MVP. Hindi naman namin sisisi si Lorna. Ako, personally, hindi ko naman sinisi si Lorna na nagda-drop sa kanya Basta nung time na yun, may reason din naman ako. Pero iba yung pinag-usapan natin yan, okay? So, ida-drop ko kung sino yung gusto ko i-send home. Pangalan muna, ha? So, ang gusto ko i-send home talaga, ngayon na, kasi may power ako, gaya nga na sabi ni Kenji, tama naman sinabi ni Kenji. Kung may sisend home ako, kailangan yung nahihirapan ako, hindi naman sa nahihirapan ako kalabanin, pero syempre, isang video yung pagtatalunan namin dito, isa lang yung mananalo, guys. Diba? So, ang gusto ko sana, kung bibigyan ako ng power, oh my God, guys. Okay, i-drop ko na yung name. Actually, nahirapan ako dito sabihin kasi dalawa Pero, sige, doon tayo mag-base dun nga sa overall. Si Zaira. Hindi ko si Zaira, guys. Si Zaira. Okay, una, isabihin ko kung bakit. Okay? Huwag niyo muna akong i-judge ha. May reason kami ng mga content creators. Nakita niyo naman iba-iba. Iba-iba yung binoboto namin. Si Ara, si Anya. Ako for me, si Zaira. Yeah. I-trigger, hindi naman sa trigger. Kasi, ganito, una-una sa lahat, makikita nyo, dito muna ako sa mababa, sa report card. Okay? Sa report card, guys, hindi dahil mababa siya sa report card, ha? Okay? Pero dahil siya yung kalaban ko when it comes to report card, makikita ko kalaban ko. Okay? Kasi, kung makikita nyo naman, eto guys, power to, ha? Hindi ko sinasabing, binoto ko si Zaira dahil mahina sa report card. Power ko to. Okay? May kanya-kanya kaming chance magsalita dito. So, si Zaira for me, kasi, malakas siya sa lahat. Top 2 siya and everything. Okay? May nagtatop 1 siya, nagtatop 2 siya. So it means, isa siya sa mahirap kong kalaban dito sa House of Collab para makuha 1 million. So, kung gagamitin ko yung strategy ko, ayun yung gagamitin ko. Diba? Si Zaira. Pag napaalis siya, syempre, mas kakayan pa makaangat. Diba? Diba yung lakas ni Zaira Vasco? Totoo naman yan guys. Malakas siya in all aspects. Pero eto, so ayun yung una ko. Okay, so doon na tayo sa mababaw. So next natin,
Sa pakikisama. Dito na papasok yun. Kasi important sa akin yung pakikisama. Kasi nga Downs of Collab to guys. So, hindi naman siya Downs of issue guys. Okay? Downs of Collab to guys. So, syempre, nga, lahat ng natutunan ko sa FNC, dito ko na siya ina-apply. Kaya nagugulat din yung ibang FNC sa akin na, uy, akala nila, ako una masisento. Pero lahat ng natutunan ko dito, tinatry kong gawin dito. Pero syempre, nag-a-adjust pa rin ako guys. Okay? Kasi first time ko lang naman pumasok sa ganito eh. Mapasok ako sa showbiz, pero hindi ganito yung ginagawa. Okay? Ayun, si Zaira kasi, ito nag-start to, nung ano pa eh. Nung nasa FNC pa ako hanggang umabot dito. Okay, medyo hindi ko lang nakakasundo si Zaira kasi may times talaga guys na mabait siya, may times kasi na hindi. And hindi lang naman ako yung nagsabi nun. Hindi lang naman sa akin ang galing yun. And pag nangyari kasi na sumasakto na hindi siya okay magsalita, naapektuhan talaga yung tao. Hindi lang sa... Guys, pwede nyo kasi sabihin na dapat kaya mo yan, hindi ka dapat masyadong idadaw yung sarili mo pagka nakarinig ka ng masama. No, meron kasing times na nakapagsabi siya na nawawala na sa mood yung tao gumawa, maging creative. Which, ang nangyari kasi, ewan ko kung tactic niya yun, pero kasi kung gagawin niya in reality, parang dinowngrade mo yung tao eh. Gets? So, pag nagagalit siya, may ganun. So, hindi ko siya matansya kung paano ko ba siya pakikisamahan. Di ba? Diretso siya, din lahat pinapansin niya. Lahat pinapansin niya, pero kasi pag, alam mo yun, pag nanita siya, hindi naman sa nanita, pero yung paninita niya kasi, dun ko siya nasabi na, kaya sa bottom, sinabi ko sa kanya na may pagka-bossy siya. Pag naninita siya, medyo, alam ko naman na matagal siya dito, pero hindi naman na kailangan i-brag. Parang ganun yung dating. Oo. Tapos guys, doon naman about sa main dancer thing, hindi lang naman ako yung dancer dito guys. Okay? May dancer din, for example, RJ. Yung mga yan, si RJ, ako, I don't know kung si Noes, Kenji. Nag-handle kami ng events guys. Ako nag-handle ako ng ilang students. Tapos, ang nangyari kasi, may times, ito explain ko sa inyo ha. For example, yung concert namin. Siya yung nag-block. Siya yung nag-block ng dance. Isang kindat naman yan. Siya yung nag-block ng dance guys. Siya yung nag-block ng dance and at the same time, meron kami performance doon sa ano, na nag-compete kami. Parang ginugulo niya rin yung blocking. Which is, hindi mo naman, parang ano, ako guys, nag-invest ako ng malaki sa dance. Nag-invest ako sa malaki ng dance, nag-invest, si RJ nag-perform yan sa ano, nagtuturo yan. Hindi niya nagawang magtanong ba, uy, pwede ba yung ganito? Parang, paano to gawin? Hindi siya humingi ng tulong. Parang lagi niyang gustong i-front yung sarili niya na there are times na hindi mo naman na dapat gawin kasi meron ding, pwede ka mag-ask sa iba, lalo na kung sino yung mas nakakaalam. Pero ang nangyari, nagbumuka sa lahat ng tao na, mabait siya, nagli-leadership, binibigyan niya yung leadership skills niya. Hindi lang naman siya yung leader dito guys. Sabi nga ni Sir JB, lahat kami dito pwede maging leader. Okay guys, at pumasok kami dito, hindi porket old sisis yung mga tao na nandito, eh sila lang dapat mag-lead. Pwede sila mag-lead when it comes to igang guide nila kami kasi hindi namin alam yung bagay na ganito. Pero nangyari lahat na ginawa na nila. Okay? Ganyan ka pala Zara, ginugulo yung blocking. Basta huwag kayo magpapicture siya. Okay, ano ba yung mga comment nyo? Okay, regarding na dun tayo sa spotlight guys, para sa mga nag-ano dyan. Ako una nag-perform. Walang bunutan na nangyari. And sinabi ko sa kanila, show must go on. Okay, pa-perform ako dyan. Pero that time, hindi ko alam kung ready na or what. Okay? Medyo na-off ako doon and at the same time, wala kasi akong timer guys. Sino bang hindi may inis doon? And then, kung sinasabi niyo umalis agad ako, yan, nag-thank you ako umalis agad ako. Kasi, ayoko na magsalita kasi baka mas lalong umangit yung masabi ko. Gets? Kaya umalis na lang ako pero nag-thank you ako sa mga supporters ko. Eh, hindi ko na kayang i-hold pa. Actually, sinabi ko rin naman ito sa protein. Hindi ko na po kasi kayang i-hold pa yung na-feel ko kaya ko ginawa yun. Okay? Ako kasi yung unang performer talaga. Your action speaks louder than words. Yeah, kung sabihin nyo ganyan, okay. Pero kung sabihin nyo, this is the first time na tinatry kong iangat yung sarili ko. Naging sobrang humble ako to the point na ang tingin ng tao na sa akin is nagiging negative na ako sa sarili ko. Ito yung time na, sige, sabihin natin yung ego, masasabi mo. This is the first time na nilagyan ko ng ego and pride. Yung meron ako, syempre, guys, hindi niyo pa naman ako kilala eh. Hindi niyo naman ako binibigay, hindi ko naman kayo fans eh. Diba? Hindi ko kayo fans. So, pero try nyo i-check yung profile ko kung bakit ganun naging actions ko. To be honest guys, prepared ako na mag-perform nung time na yun. Okay? Oh, yeah. Prepared ako ng time na yon, pero hindi naman yung topic natin today. So, ayun yung gusto kong isentong, si Zaira. Yun yung tatlo kong reason. Sana, kung makastay siya dito is mabago niya yun kasi there are times naman talaga na mabait si Zaira sa akin. Okay, pero there are times na pag nagsalita siya ng, doon lumalabas yung pagka, hindi na leadership. Yun yung dating sa akin, opinion ko to guys. Again, fan kayo ni Zaira, fan kayo ng ibang sisi niyan. Pero try nyo muna kilalanin yung mga tao talaga, hindi lang yung fan niya. So, next nating magre-revelation dito ay si Ekang. Thank you guys. Hi everyone. Hi. Hindi na ano? Na-open? Pwede ka pinag-ipan mo. Sige, try mo. Ayaw na ako mag-stay dito, no? Ayaw mag-stay kasi ikaw yung naanoin ko. Okay. Sorry! So, yung topic namin dito is kung bibigyan kami ng power, kung bibigyan kami ng power sa mansion na magtatanggal kami ng isang sisi, sino ang pipiliin mo at bakit?
yung pipiliin ko kasi si J-Ro. Sorry, J-Ro, pero ikaw yung pipiliin ko. Yes, malakas ka sa dice, kaya gusto kitang paalahin. Kasi, sino naman ako? Kasi nga, isa lang, grabe ka naman Kuya Mitch, isa lang makakuha ng 1 million, isang tao lang. And then, parang sa tingin ko makakalaban talaga kita kasi nga, malakas ka sa dice. And then, minsan, ayokong sabihin na pinaalis ko siya. Mahal kita, J-Ro, pinaalis ko siya kasi nandito siya yung una. Pero minsan kasi ayoko ng attitude niya. Hindi ko ma-explain, like, minsan, yung attitude niya, kagaya na ng spotlight ng Sunday. Oo. Yung Sunday, J-Ro, is, alam mo ba, di ko alam kung ako lang yung na-off or yung ibang sisi din na-off sa'yo. Kasi, biglang umalis, nag-thank you ka. Tapos ako napapansin ko, alam namin na, parang medyo naaano ka kasi ikaw yung una, hindi nabunot-bunot like that. Alam namin na parang na siya kasi ikaw yung una, di alam ng mga spender mo, nag-drop sila na, tapos ka na, or nag-drop sila na, hindi ka pa nag-start. Pero, sana naman sinabi mo sa tumutulong sa'yo na mag-drop na, mag-drop ka ng, dapat ganito, magsisimula ako, like ganun. Hindi yung parang nauunahan ka sa galit mo, nauunahan ka sa attitude mo. Kasi mismo ako na-off ako dun eh, na-off kami. Di ko alam kung ako lang. Yeah. Doon talaga is parang, wala, nababaguhan ako sa'yo eh. Doon ko lang talaga nakita yung ikaw eh. Yung may pagka-attitude ka talaga. Kaya, doon, as in. Kaya, kung bibigyan ako ng pagkakataon kung sino yung tatanggalin ko dito sa loob ng mansion, ikaw yun. Oo, sasabihin ko talaga. Kaya pinalis kita. Doon, na-off ako kasi parang doon ko nakita yung attitude mo. Doon sa spotlight. Umalis ka kaagad, nag-thank you ka, nakahalat ako na, yun, sorry, huwag kang mag-sorry. Kasi, hindi lang naman ata akong nakakapansin. Ibang sisi din naman. Yes, malakas ka sa dayas. Hindi naman porket mataas ka sa dayas. Di ko ma-explain. Sige, mataas pa naman yung ano natin. Mataas pa naman yung ano natin. Yung time natin. Job 30 ako eh. Lord na. Kinabahan ako. Hindi naman ako kinabahan. Nangakin lang kung ano yung nakita ko. Pwedeng mali ko talaga siya, di ba? Opo. Ang bait na ikaw sa revelation. Ayun na. Charot. Diyan lang naman ako nag-react eh. Pwedeng mali ko talaga, di ba? Yes, oo. Ngayon, yung sa Sunday lang talaga, na-shock ako kasi nga, may pagka-attitude talaga si J-Room pala, no? Ngayon ko lang napapansin. Wala, hindi ako kinakabahan. Yung akin lang, kung ganun man, dapat sinabihan mo yung spender mo na, ay, ganito, dapat mag-drop kayo na magsa-start na ako, huwag kayo mag-drop ng, hindi pa ako nagsa-start, huwag kayo mag-drop na tapos na ako kasi hindi yun makakam. Dapat sinabi mo yun. Doon, yung tuloy, nahahalata ka pagkatapos nagsabi ka lang ng thank you, parang nakikita mo yung attitude mo, yung tunay muna nyo. Like, gano'n. Sa amin lang, na-off ako doon, sila, at madami din nagsabi na attitude ka din. Kaya kung bigyan man ako ng pagkakataon kung sino yung pipiliin ko at bakit, ikaw yun. Kaibigan naman kita, pero dito sa loob ng mansion is competition. Hi, Babu! They know, di nila alam kasi walang timer. Sige, kapag sino daw? Si J-Lo po, mama! So ngayon Sunday, sabihin mo na sa spender mo, like, ganito, ganyan, paano magsisimula, huwag kayo mag-drop na, like, ganun, ganun. Pero next time go, oo, next time. Yun talaga yung mali mo. And then minsan, napapansin ko din, hindi mo nilulugar yung pagkaka-attitude mo. Di ko alam kung ako lang yung napapansin. Sinong tatay ito? Ba't nandito sa comment section? At least, will learn niya ako po. Sorry, J-Ro, pero yun yung nakikita ko sa'yo eh. Yung akin, hindi ko nakukuha sa ibang tao. Yung nakukuha ko para sa'yo is based lang sa na-observe ko sa'yo. Yun. Talaga. Oo. Basta, laban lang. So, yeah. Tito Mitch ko, akala ko tatay mo. Kuya Mitch, papaya ka sa yan. Guys, dapat talaga na anak na Mela. Grabe ko naman natin, Angel. Hindi yung akin is kung ano yung talaga yung nakikita ko. Kasi, hindi ko naman yung mga admin ko. Hindi ko naman talaga, buti na lang may revelation ako ngayon. Kung wala siguro ako revelation, hindi ko siguro masasabi kung ano yung napapansin ko kay J-Ro. Yun talaga yung napapansin ko, kaya sorry J-Ro. Kasi competition to dito. Hindi pala basa ng attitude. Alam namin na nadadala ka sa emotion mo, sa galit mo kasi ganyan, ganito. Pero, walang timer din. May timer yun. Pero pinakita sa phone, like ginaganyan. May timer yun. Last na po ako. Siguro malabo yung mata mo, hindi mo nakita like ganun. Hindi ka din naman, di mo kita kasi ikaw din yung una. Pero dapat habang nag-perform ka, doon na sila nag-drop sana. Para, tapos na yun. Yung lang parang wake-up call or lesson learned lang talaga sa'yo na baguhin mo. Alam naman natin na hindi namin mababago yung ikaw. Pero, yung sasabi ko, ilugar mo yung pagkaka-attitude mo. Like, ganun. Yan.
siya. Guys, shop 30 ako dito Mag-ask kayo kung bakit ang ganito, bakit siya like ganun sasagutin ko kasi shop 30 pa ako dito. Yung maganda din isang buwan pa lang ng season 8 laban kagad. Yes, totoo yan. Malabo ang mata pero nakikita ng halaga. Grabe naman ang asong na Ekang. May aso ni Bella, may aso din sa Ekang. Grabe ka naman natin, Marian. Yan. Mabait naman si Jero, pero meron talagang minsan nilalabas na yung pagka-attitude niya. Yun guys. Sige, mag-ask kayo. Sasagutin ko kasi shop 30 pa ako dito. Pero laban agad, laban lang. Mag-ask kayo. Mamma mia. Kasi malakas din siya sa dayas. Makakalaban ko siya. Kahit minsan lang. Ako. Kaya ayaw kita. Kaya tatanggalin kita. Kasi kalaban kita dito. Yan. Kakalabanin kita, Jiro. Joke lang. Positive ako. Positive lang talaga. Laban lang kahit minsan. Kahit may mga nasasabi ng mga sisilip ito. Ganito, wake up call lang naman yun Listen yun lang. Kung anong sinasabi nila dito, yun yung nilang nakikita nila sa'yo. Kaya, sa mga like, kanina! May sasabihin ako kanina! Sana dalawang sasabihin ko Oo. Totoo yan, Jiro. Paano naman yung iba na 1 month wake up call pa ba yan? Depende sa kanila. Basta yung amin, kung ano yung nakikita namin sa kanila o nakikita ko sa kanya ka Jero. Siguro alam naman siguro ni Jero kasi may edad na din siya. Lahat tayo may edad na. Maiintindihan niya at mababago niya talaga kung sino siya. Yung iba, kasi hindi naman natin mababago yung tayo talaga Yung ano lang sinabi ko, yun lang mababago niya. Itulog na lang nila. May edad pa nga. Di ako naniniwala sa 1 month wake up call. Bakit? Hindi naman kasi guys, kaya nga may revelation is kung ano yung nakikita namin sa kanila, wake up call nila yon. Like, yung iba, may iba dito sisi, kung anong sinasabi ng kapwa sisi nila dito sa revelation, binabago naman nila. Oo. Kagaya ni, sino? Kagaya ni Quincy, sinabihan na sobrang tahimik. Pero ano ngayon, bumuboses na siya. Diba? Yun. Yung iba guys, kahit dito, nababalim ako. Grabe naman yung always wake up call na 1 month, be. Hindi naman ganun. Hindi naman ata ganun. Kagaya nga si Quincy, 1 week lang. Sinasabihan sa revelation, wala pang 1 week. Ayun na, bumaboses na si Bunso. Wake up call. Ikaw last, diba? Yes po, mama. Shop 30. Depende pa rin yan. Depende pa rin yan, guys. Kaya yung aming sinasabi dito sa revelation, wake up call, or lesson learned, or wala, gusto talaga namin pasin. Like, ganun. Kasi sobrang galing talaga. Sobrang galing mo kasi sumayo, J-Ruby. Yun, mag-ask po kayo. Magandang bala ngayon kaya kayo mag-decision opo. Kaya ako sobrang shock din ako Sobrang shock. Active ka na ngayon, dati nagtatago ka lang sa cam. Hala, Mama Carla, may sinasabi sila sa'yo, ma. Sabi nila, active. Si Mama Carla ba pinagsabihan mo, Jean? Ay, kagaya sa akin ngayon, sa season 5, nasa gilid lang ako, tapos nagre-revelation sila sa Ekang, nasa gilid lang, nakatimumo, hindi nag-aano ng mga kapwa content creator, hindi nagko-collab, ganun ganito, ano ako ngayon, di ba? Yun, wake up call kasi yun guys. Kaya sa mga fans dyan na nagagalit kung sinasabihan kung anong nakikita sa idol nila, huwag kayong magalit kasi yun lang yung amin, kung ano yung nakikita namin sa kapwa sisi namin. Kaya yung iba kasing mga fans nagsasalita na hindi naman nila alam kung anong totoo talaga. Kaya wake up call guys. Huwag magalit kasi revelation to kung anong nakikita namin. Yung ibang fans, bumuboses, like ganito, ganyan. Hindi naman nila alam kung ano talaga totoong ugali ng kanilang ganan. Oo. Kaya guys, 12:30 na mag-e-end up na ako. Kami sa revelation. Ganyan na. Yun guys, kaya sa lahat ng nanonood dito sa revelation namin, abangan nyo pa. Galit kayo. Kung hindi ako galit, normal tone lang yun. Grabe naman kayo. Normal tone lang yun. Pero hindi nyo alam kung ano. Oo. Sa mga fans dyan. Ghosted. Bakit nyo ako tinatawag na Stella? Si Kuya Mitch talagang kapal ka na nitong Sige guys. Yun lang po guys. And thank you po sa lahat ng nanonood dito. And then, abangan nyo pa ang susunod na revelation o ng mga challenges namin dito sa loob ng mansion. And then, i-vote to save nyo yung mga gusto nyong i-save and i-vote to send to yung gusto nyong masentong. Kaya guys, laban lang. Kaya, thank you sa lahat na nanonood. Abang may lahat ng challenges dito sa loob ng mansion. Bye-bye! Ate Scarlett, bye-bye!